what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-usapan natin, no? Itong si Attorney Harry Roque mga kababayan ay tila parang masama po ang loob, no? Dito po sa mga Duterte mga kababayan o dito rin po, no, kay VP Sara Duterte. No, tila parang may sama po siya ng loob mga kababayan dahil no, hindi po siya ang naging abogado o hindi po siya nakasama sa defense team, no, ng dating Pangulong Duterte mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, pakilike naman po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. Shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so ito nga po no, nung mga nakaraang araw mga kababayan ay merong inilabas na video itong si Attorney Harry Roque mga kababayan. No? Yun nga po yung sinasabi nila na butot balat na raw si Tatay Diggs mga kababayan. Pero kung napanood nyo po ng buo ang video, no, meron po siyang naging mga statement o pahayag sa may bandang dulo, no? At hindi ko alam kung napanood niyo to, no. I-share ko lang din po sa inyo dahil ito yung pag-usapan natin. Na dahil tila parang masama po ang loob niya, no, dito kay VP Sara. Bakit po kay VP Sara? Kasi nung nangangailangan po sila ng mga abogado, no, na magdidepensa dito kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague sa ICC mga kababayan, ay si VP Sara po, no, yung kumuha ng mga abogado. Despite the fact na talagang openly, no, sinasabi nitong si Attorney Harry Roque, no, na siya po ay ano po ng ICC mga kababayan, no, baga accredited siya, no, ng ICC. No, pero hindi pa rin po siya kinuhang abogado. At dahil po diyan, no, nagsisintimiento itong si Attorney Harry Roque at tila parang masama ang kanyang loob kasi hindi siya nakuhang abogado. Okay? So, ito yan mga kababayan, no? Ito yung video na yan na ipapakita ko sa inyo at panoorin natin sabay-sabay, okay? So, tapos pag-usapan natin at gawan natin ng reaction at komentaryo ito, alright? Let's go. Alam niyo po, tinatanong ko kung meron pa akong tamang na ginawa para maibsan itong kondurusa ni Tatay. Napaka-frustrating po sa akin. Ako yung kauna-una ang Pilipino na nakapasok sa roster ng ICC List of Lawyers, pero hindi ko po siya madepensahan. Diba? Unang Pilipino daw siya, no, sa roster ng ICC lawyers mga kababayan. Kaya masama ang kanyang loob mga kababayan. Masama yung loob niya kasi parang sampal sa kanya yun eh. 'Di ba? ICC lawyer ka, no? Parang accredited ka tapos hindi ka kinuha ni VP Sara. Kaya yung sentimiento niya dito parang sobrang sama ng loob niya eh. Kaya, sabi niya, no, parang meron pa ba siyang hindi nagagawa para sa dating Pangulong Duterte? Parang gano'n. Kulang pa ba? Parang ganun eh, no? Kaya kung titignan natin, no, yung the fact na kanyang pagsasalita dito mga kababayan, parang masama yung loob niya, no, na hindi siya nakuhang abogado. Tuloy natin. Ako mismo hinabol ng mga actors sa internet. Ang hearing ko nga po sa 15, kauna-una ang hearing. Hindi po ako kumuha ng abogado, ako natatay ng abogado para sa akin sarili. At isang pampers box sa pong evidence at susumite ko. Malungkot po kasi kung hindi naman ako hinapon ng mga bagat na kanyang, siguro nga nagugol ko yung aking karanasan bilang abogado para matulungan si Tatay dito. Pero kinakailangan po ng remedyo. Ano tayo humabol?
At ako po'y nalulungkot na sabihin. Sino daw yung humabol, mga nagcha-choppy siya, nagcha-choppy. Yung maintindihan sino yung humabol. Kumuha ng abogado, ako natatay ng abogado para sa aking sarili. Hmm. At isang pampers back sa buong bidaya sa Quezon City. Malungkot po kasi kung hindi naman ako hinabol ng mga mga bagat na kanyang, siguro nga nagugulgol. Hindi ko maintindihan, no? Ano ba yun? Basta may humabol sa kanya. Yung aking karanasan bilang abogado para matulungan si Tatay dito. Pero kinakailangan po ng remedyo. At ako po'y nalulungkot na sabihin na parang wala na tayong remedyo makukuha sa ICC. Bakit? Ang ICC po ngayon, ang pinaglalaban, yung manatili sila bilang isang hukuman. Dahil bukod po kay Tatay Digong, wala na silang linilitis na kaso. Grabe, no? Pati ICC sinisiraan na rin. Ano? Ganong katindi. No, itong si Attorney Harry Roque, 'di ba? Pati yung ICC parang sinisiraan na rin niya. Sinasabi niya na wala na raw ibang kaso ang hinahawakan nitong si ICC, mga kababayan, no? Parang pati yung credibility ng ICC parang sinisiraan na rin. No, wala na silang makita solusyon eh. No, hindi nila masiraan yung Pangulong Bongbong Marcos, hindi matinag eh, 'di ba? So siguro ang last resort niya, baka naiisip niya na sige, pati yung ICC sirain na rin natin. Ganon. Parang ganon. At po yung pagpupulong ng mga bansa na miyembro ng ICC, tinatawag na Assembly of State Parties, pinag-usapan na kung dapat magpatuloy ang ICC dahil wala naman sila mga huling mga akusado. Kaya tuwan-tuwa talaga sila nung ang bangat administrasyon ni Marcos ang siya pang nag-surrender kay Tatay Digong na hindi pa humihingi ng kooperasyon ang ICC sa pamamagitan ng kidnapping. Kidnapping So ako talaga. palagi ko tinatanong, meron pa ba akong nagawa? Ang problema po, hindi ako pamilya. Talagang nandun siya, no, sa punto na andun sila sa punto na talagang ang sinasabi nila, no, kinidnap mga kababayan. Talagang panindigan na natin to, yun na yung sinabi natin. Wala nang atrasan, parang ganun. Pangitan nga na kidnapping. So ako palagi ko tinatanong, meron pa ba akong nagawa? Ang problema po, hindi ako pamilya. Hindi ako nagdidesisyon. Kailangan tanggapin lang po ang desisyon nila. Wala is recommend. At ngayon po, recommend ko, kinakailangan na po ng ibang remedyo. Gamitin na natin ang karapatang pagtao bilang susi para mapalaya si Tatay Digong dahil nabag ang karapatang pagtao, hindi po pwede ang kidnapping maging dahilan para magpatuloy ang trial sa ICC. Dahil pagdating sa ICC, sa tingin ko po, dihado tayo dyan. So sa kanya na mismo nang galing, mga kababayan, na yung sinasabi nilang kidnapping, no, hindi mananalo. So ibig sabihin, aminado siya. No, na yung depensa, itong si Kaufman, mga kababayan, no, hindi maipapanalo ang kaso ng dating Pangulong Duterte. No, pati si Kaufman, ano yung pati si Kaufman na sinisiraan niya na rin? Dahil sa sobrang desperado niya, mga kababayan, lahat na lang ay sisiraan niya. Diba? Wala na siyang option wala na siyang magawa no? Sa sobrang desperado niya siguro, no? Baka desperado na nga itong si Atty. Harry Roque, lahat siraan na natin. Wala na akong magawa Wala na akong option, no? Siraan na natin 'yan. Hindi, ang kidnapping maging dahilan para magpatuloy ang trial sa ICC. Dahil pagdating sa ICC, sa tingin ko po, dihado tayo dyan. Dahil pag wala na si Tatay Digong, sino pa ang lilitisin nila? Paano na mga sweldo nila? Paano na yung 140 million euros sa taon na ginugugol sa hukuman? Grabe, no? Nandiyo po sa Isiraan talaga, international law. Dati-rate, ang definition ng international law lang, application of rules. Nagbago na po yan. Ngayon, authoritative decision-making process. So pati po yung konsiderasyon kung ikabubuti ba ng buong daigdig ang pag-abolish sa ICC, pumapasok na as issue sa kaso ni Tatay Digong na hindi naman dapat
Siguro, tama sila na nagsasabi sila na mas mabuting may hukuman na matatakbuhan ng mga biktima sa pinakarumalduman na krimen pag walang gumaganang lokal na hukuman. Hindi po yan ang kaso sa Pilipinas. O Talaga? kaso ng mga hukuman sa Pilipinas. Bakit nyo ipipilit na ituloy ang kaso ni Tatay Digong para lang magpatuloy ang ICC? Mali po yan. Kung talagang kinakailangan bigyan ng katarungan ng lahat, unahin muna natin yung karapatan ng mga nasasakdal sa hukuman. Kaya nga po ako, I can only recommend, dalhin na natin sa Dutch court dahil nga sa sa kidnapping, tapos yun ang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction tao ng akusado. At hindi po pwede maghugas kamay ang mga... kayo lang naman na nagsasabing kidnapping eh. Diba? Sila lang naman yung nagsasabing kinidnap eh. Yun na yung pinanindigan nila eh. Oh, sino ba? Mali dun. Kayo lang naman na nagsasabi niyan. Wala namang ibang nagsasabi niyan. Diba? Dutch. Nakakulong siya sa presong Dutch. Binabantayan siya ng mga Dutch na mga gwardya. Pinalanding siya sa Holland na walang passport, tinanggap ng mga Dutch immigration authorities. Sinundo ng Dutch police kasi walang kamali-mali ang ICC na nandiyan na si Tatay Digong. Sus, kalokohan din nila alam. Sinakay siya sa ambulansya ng Dutch. Posibleng hindi nila alam, mga babayan. Balita sa buong mundo. Kalokohan naman yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, hindi alam ng ICC. Balitang-balita sa buong mundo, international news, binabalita, hindi alam na ICC. Kalokohan. Wag nga kami. Pati kami, pinagloloko mo. Nala sa hospital ng Dutch bago kinulungan doon sa kulungan. Nakulong ang Dutch. Nasa pa yung ICC? Nasa The Hague yung ICC tapos sa ikukulong. Sa ICC nga ikukulong. Sino magbabantay dyan? Amerikano, Pilipino, Espanyol, Hapon, Chinese, ganon. Sa akin, okay, may abogado dyan. Alam nyo kami mga abogado ng legal ethics. Hindi ko man kasundo yan si Kaufman, hindi ko siya pwede pakilaman dahil kanyang kaso yan. Pero dahil na wala naman tayo nakikita ng remedyo, hindi ba po pwede mag-explore na tayo ng ibang remedyo? Pero dyan po yung napuprostrate ako kasi hindi ako mamila, hindi ako pwede mag-decide. Pero siguro, dahil nararamdaman naman ng pamilya na ang sakit ay hindi lang tinatamaan sila, kundi buong sambayan ng Pilipino na nadamay siguro naman iko-considera nila ang lahat na posibleng pang-remedyo para mapalaya si Tatay Digong. Pati sambayan ng Pilipino, dinamay mo po. Pero ngayon po ako, talagang tinatanong, meron pa ba akong dapat ginawa para makatulong kung Tatay Digong? Ganong hindi naman ako. Tingnan po natin. Pero siguro, dahil ako pinanganak na kulot, ang sabi nila ang kulot, matitigas ang ulo, hindi po tayo titigil. Hanggang narito pa tayo. Hanggang dulo, Tatay Digong. Alam namin nahihirapan, alam namin nawawalan ng pag-asa, pero kakilala mo si Harry Roque. Makulit, hindi titigil. Narito ako, antayin kita. Sasamahan kitang inuwi. Ang hindi, Tatay Digong, dami nagmamahal sa'yo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Mahal ka namin. At naniniwala ko na naniniwala ka rin sa Panginoon. Iiyak na yan. Na nakita niya ang mabuting nagawa mo. Lalo-lalo na sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Kaya na po, medyo emotional ngayon, pero maraming salamat kasi yung patuloy pagtangkilik. Pagdasal po natin ang Tatay Digong. Prayers move mountains. Ba't ngayon nananalangin ako? Okay, so ayan nga mga babayan. So nakikita natin, no, parang desperado na siya itong si Atty. Harry Roque. 'Di ba? Parang sobrang sama na ng loob niya, no, na wala siyang magawa kasi nga hindi siya kasama, no, doon sa legal team. So
Parang sinasabi niya dito na walang nakikitang solusyon si Kaufman, mga kababayan, no? Parang pati si Kaufman sinisiraan na niya. Grabe, no? Ganun na siya kadesperado. Ano masasabi niyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, Some Hawks TV. Peace and out.